At gaya ng inaasahan ng marami, mukhang eto na nga at magsisimula na yung mga trades ng magbagong sister team na San Miguel Beer at NLEX Road Warriors. Ang unang report ngayon ay mapupunta na raw dito sa San Miguel Beer ang 6'7" center forward ng NLEX na si Brandon Ramirez. Kung sa bagay, hindi na ito magtataka yung marami dahil alam natin na itong si Brandon Ramirez, ang laro niya parang nung si Bob Belga nung sa peak pa to nung karera niya, no? Plus itong si Ramirez kahit malaki ay maganda ang lateral movements nito at may 3-point shot pa. So po pwede talaga na ito'y mapunta sa San Miguel Beer. Magagamit talaga nila yan. Kaya nga hindi na rin akong tataka kung ba't ito'y magiging madali dahil nga sister team na sila ng NLEX Road Warriors. So magiging maganda to para dito sa San Miguel kapag nakuha nila itong si Brandon Ramirez. Ang ipapalit daw dyan, ang balita natin, baka second round draft pick. Medyo bumaba yung value ni Ramirez since hindi siya masyadong nagagamit ngayon nitong si Coach Jimmy Alapag. Kaya naman, kung sakasakali, kung mapupunta sa San Miguel to si Brandon Ramirez, baka itong si Andres Cahilig matrade na. O kaya itong si JM Calma kasi biglang sa sobrang dami naman yung nasa front court nitong SMB. Kaya hindi ako magtataka kung sakasakali nga na ma-trade yan nitong San Miguel Beermen. Kaya nga sa tingin ko mukhang magiging isa to sa mga very interesting na mga movements na gagawin ng SMB kung sakasakali nga na makuha nila si Brandon Ramirez mula dito sa NLEX. Ang isa pa natin pwedeng masabi dito, no, hindi ito yung huli na gagawing trade ng dalawang panig dahil may balita tayo na depende sa magiging laro nung Hinebra at Magnolia ngayong conference na to ay baka magkaroon din sila ng tinatawag na sariling mga transaksyon dito sa NLEX Road Warriors. Handa na ang Gilas Pilipinas para dito sa magiging laban nila kontra sa Jordan mamaya. Napili na ni Coach Tim Cone yung Magic 12 niya at ang hindi na isama dyan ay si Justin Arana at si RJ Abarientos. Pero posible na sa susunod na laban kontra Iran, si Arana at si RJ Abarientos naman ang kanilang pipiliin ng coaching staff. Wala si Justin Brownlee as expected pero nandyan si Kai Soto. At dahil nandyan na rin si AJ Edu plus itong iba nating mga players, so si Junmar nandyan pa rin. Medyo matangkad yung lineup natin so pwede yung sumabay talaga dito sa Jordan plus dun sa iba pang mga teams. Medyo mabigat na yung kinakailangan natin gawin dito no, dahil nga wala si Brownlee. Pero nakita naman natin doon sa laban kontra New Zealand na kahit mababa scoring ni Brownlee doon ay nagkaroon pa rin tayo ng tsansa na manalo, umabot pa nga ng double overtime. Kaya yan ang kinakailangan talagang gawin ngayon nitong Gilas Pilipinas. Ay all out effort dapat lahat. Nakasentro sigurado yung magiging opensa natin dito kay Kai Soto. Pero importante dyan yung depensa natin kontra doon sa mga top scorers at playmakers nitong Jordan. Dahil nga wala si Brownlee, ang magiging problema natin, sino mag-a-attract ng double team. Dahil sa New Zealand kaya tayo naging epektibo, no? Dahil yung depensa ng New Zealand nakafocus dito kay Justin Brownlee. Kaya kahit hindi siya nakaka-score, nakakapagbigay siya ng pasa to sa mga local players. So ngayong wala tayong Justin Brownlee, kanino magpo-focus itong Jordan. Iyan yung magiging focal point itong labanan ng Jordan at Gilas. At yan ang kinakailangan maayos kaagad-agad nitong si Coach Tim Cone. Abangan na lang natin kung ito ngayon mangyayari at kung makukuha ba talaga itong Gilas Pilipinas ang tinatawag natin na panalo. Si Robert Bolick na yata isang ngayon sa tinutukoy o tinuturing na isa sa highest paid players dahil nga doon sa balita na 1 million pesos a month daw yung kontrata na ibinigay dito ng NLEX Road Warriors. Pero ang tanong ay kung magkakaroon nga ba sila ng pagkakataon na manatili si Bolick dyan dahil ang balita nga ay baka ito si Bolick hindi rin magtagal dyan sa NLEX, baka eventually ito'y matrade din. Sa ngayon, mainit na laro ni Bolick at kitang-kita doon sa mga scrimmages niya sa Gilas Pilipinas na talagang gusto nito na maglaro para dito sa Gilas pero sadyang hindi pa rin siya napili ng management. So, antayin na lang natin kung ano magagawa nito si Robert Bolick. No? In the meantime, habang di siya naglalaro sa Gilas, patuloy na lang siya nagpapakita dito sa PBA at makikita natin talaga kung gaano kaganda yung nilalaro nitong si Robert Bolick. Malay natin magkaroon din ng opportunity ito si Bolick na maglaro para sa Gilas Pilipinas.
Actually, hindi lang siya, no? Pati to sila si Cedric Fairfield at si Xavier Lucero. Ang ganda nung nilalaro dito sa Asian Games team natin. So malamang dyan magkaroon ng chance itong si Robert Bolick. Sa ngayon, itong labanan, itong lineup natin, no, sa tingin ko mukhang maganda na to. At sa tingin ko, magiging okay na para dito sa ganitong klaseng sitwasyon. Pwede rin nating masabi na itong lineup ngayon, itong Gilas Pilipinas, o rather nito si Robert Bolick sa Index, maganda yan. At may chance na sila sigurong manalo, lalo na at ang coach nila ay si Jimmy Alapag. Pero kinakailangan lamang maasigurado na meron silang major movement na gagawin, no? Dahil at sana naman kung if ever magalaw nga sila dahil na hawak na rin ito ng SMC, sana naman maging fair yung mga trades para hindi rin naman malugi itong Converge Fiber Xers at manatili sila na malakas pagdating dito sa mga gagawin pa nila na mga susunod pa na mga laban dito sa PBA Games. Ang Converge Fiber Xers naman daw ngayon may napapabalitan na baka meron daw dalawang trade na aayusin o gagawin. Magdedepende kasi yan dito sa sitwasyon kay Alex Stockton. Meron kasing mga lumalabas na mga balita na si Stockton na rin mismo ang kumakausap sa management tungkol sa posibleng trade. Alam natin na iugnay ang pangalan nitong si Stockton sa iba't ibang mga teams ngayon dito sa liga. Ang may balita na gusto raw niya sa TNT. Ang sabi naman ng iba baka mapunta to sa Hinebra. At ang sabi naman ng iba sa Magnolia kapalit daw ni Javi Gomez de Leaño. So maraming posibilidad dyan. Actually, yung laro ni Stockton pwede yan sa kahit sa aling team dahil nga two-way player ito. Kaya hindi na ako nagtataka na maraming mga teams ang interesado sa kanyang serbisyo. Pero sa ngayon mukhang kinakailangan pang pag-isipang mabuti kung ano ba talaga ang pwedeng gawin dito sa kanyang lineup, no, sa Converge. Alam natin na si Coach Delta Pineda ay marami yung mga players na pwedeng bagunan at syempre nandun na lamang yan sa chemistry ng team. Kapag gumanda na yung chemistry ng team, sigurado magiging okay na ang nilalaro na itong Converge. Sa ngayon, medyo maganda naman sila, yung standings nila kahit papano. Pero syempre, mas maganda kung nandun sila sa taas. Para naman, dahil alam natin, medyo competitive yung grupo nitong Converge Fiber Xers. Nandiyan itong NLEX at San Miguel. Kaya nga, kinakailangan talaga na NLEX San Miguel TNT. So, kung ikaw Converge, gusto mo talaga na maging maganda yung sitwasyon mo. At yan ang dahilan kung bakit ngayon itong Fiber Xers ay meron na gumagawa daw o meron mga balita lumalabas na nagre-ready sila para sa mga posibleng trade na mangyari. Hindi naman ako magtataka kung talagang matuluyan dahil syempre kung ikaw naman ang Converge, alam mo na isa yan dito sa mga abangan mo talaga yung mga possible trades na mangyari, lalo na at syempre itong mga players naman ng Converge mahusay yan, particular na to si Stockton at sila talaga yung mga tinatawag natin na very much in demand pagdating dito sa market. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pati na rin si Jonel Alagon, si RG Bueno, Joseph Pineda, Ronald Berbosidad, Katsakino Dokusin, Simon De Guzman, Edwin Carmona Jr., si Malyari Mascareñas, si Anthony Alon, Dexter Domer, si Michael D., Romeo Conchada at ang iba pa.